Sa panahon ngayon, hindi lang sa personal na komunikasyon nagagamit ang social media, kundi pati na sa pagsugpo ng krimen. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila bumubuo na ng isang mobile application para mas mapabilis ang pagre-report ng krimen. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, sa kauna-unang pagkakataon nga ipinakita ng Manila Police District ang kanilang bagong Android application na layo na mapabilis ang crime reporting at crime response sa kanilang nasasakupan. Nito lang nakaraang buwan, isang post ng isang netizen sa Facebook ang nagresulta sa pagkakadiskubre sa kalaunay tinaguriang EDSA Hulidap na kinasasangkutan ng mga aktibong miyembro ng Philippine National Police. Bagamat hindi makilala ang mga nakunan sa litrato, naging viral ito sa internet hanggang sa imbestigahan ng mga otoridad. Dahil naman sa feature ng kanyang ninakaw na cellphone, nakuha at naipost sa social media ng isang netizen ang litrato ng biktima sa kanya. Matapos kasi mag-selfie ng hold-upper, otomatikong napunta ang litrato sa email account ng biktima. Kaya naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO nanawagan na sa mga netizen na paigtingin pa ang pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng social media. Si Police Senior Superintendent Gilbert Cruz matagal nang gumagamit ng social media kontra krimen. Hepe siya noon ng Makati City Police Office nang gawin nilang serye ng mga bidyong ito na nagpapakita ng iba't ibang modus operandi ng mga kawatan. Hanggang ngayon, makikita pa rin ito sa YouTube bilang babala sa mga mamamayan para makaiwas sa krimen. Maging Facebook, ginamit na rin ni Senior Superintendent Cruz para naman mapadali ang pag-recover ng mga karnap na sasakyan. Ngayon, isang bagong mobile app ang kanilang dinevelop kasama ang lokal na pamahalaan ng Maynila para lalo pang mapabilis ang pagre-report ng krimen. Kung halimbawa, nanakawan sila at nakapasok sila, meron silang apps namin, itong emergency response application, kung tawagin namin, pipindutin lang nila, halimbawa, ninanakawan sila, pindutin nila yung robbery. Yan. So, mag-a-alarm na yan. May ganitong sistemang ginagamit ngayon sa ibang bansa, pero ito ay mga web-based application. Ang Emergency Response Application o ERAP, hindi kailangan ng internet signal. Text-based kasi ito o ginagamit ang SMS feature ng telepono. Kailangan lang i-download ang libreng application pero kailangan mag-register para ito ay gumana. Importante naka-register sa amin yung telephone number nila kasi nga we're trying to avoid na dumami yung mga prank calls, yung gumagawa ng mga hoax calls na yan. Yes, so yung gustong mang-abala ng pulis. Sa ngayon, mga may-ari ng establishmento na karaniwang nagiging biktima ng mga hold-up at nakakakita ng mga krimen at kaguluhan ng target ng MPD maisama sa programa. Pero tulad ng iba pang application, tuloy-tuloy umano ang gagawin nilang improvement sa ERAP para mas magiging madali ang crime reporting at mapabilis ang police response. Eventually, magkakaroon ng button din yon for crime photo reporting. Let's say may kinunan ka ng picture ng isang krimen o kaya merong nangongotong sa isang lugar, pinicturean mo at sinend mo sa amin, ibig sabihin nun, action na namin yun. Jessica, naputo lang kanina doon sa mga sinasabi kanina ni Senior Superintendent Gilbert Cruz. Dahil nga nakaregister sila, ay bukod doon sa alarma ay makikita mismo doon sa kanilang screen yung address kung saan ginawa yung alarma, Jessica. Naalala ko lang yung EDSA Hulidap case, no? Na booking yon dahil din sa social media. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.